May mga desisyon talaga na akala mo maliit lang. Tipong, sandali lang to. Wala namang mawawala. Kaya ko to i-handle. Tapos hindi mo namamalayan, doon pala umiikot ang buong sequel ng buhay mo. Parang isang pintot lang, pero nag-iba na ang ending ng buong season. Ganyan din ang simula sa kwento ng Genesis. God created a good world. Walang gulo, walang hiyaan, walang takbuhan palayo sa Diyos. May tiwala, may relasyon, may kalayaan. Hindi robot ang tao. May choice. Kasi ang pag-ibig na walang choice, hindi pag-ibig, kundi control. Tapos dumating ang moment na kailangang pumili. And one choice changed everything. Madalas nating isipin, fruit lang yan eh. Bawal lang kumain. Sumuway lang. Tapos ang bigat na agad ng parusa. Pero kung titignan mo ng mas malalim, hindi talaga ito tungkol sa pagkain. Ang tanong sa likod ng tanong ay, pwede mo pa bang pagkatiwalaan ng Diyos kapag hindi mo naintindihan ang dahilan niya? Parang sinasabi ng puso ng tao, Lord, baka mas alam ko to. Baka may mas okay na way. Doon pumapasok ang lamat. Hindi sa tiyan, kundi sa tiwala. At kapag nasira ang tiwala, sunod-sunod na ang bagsak. May hiya, kaya nagtago. May takot, kaya umiwas. May sisihan, kaya walang may gustong umako. Nasira ang relasyon sa Diyos, sa kapwa, pati sa sarili. Parang virus ang kasalanan. Hindi lang tumatama sa gumawa, kumakalat. Kaya sabi sa Romans, dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo. At lahat nadamay. Hindi lang tayo gumagawa ng mali. Ipinanganak na tayong nasa isang sirang sistema. Kaya kahit anong sipag natin magbago, parang may humihila pa rin pababa. Pero ito yung part na sobrang ganda sa puso ng Diyos. Pagkatapos ng pagbagsak, ang unang ginawa niya ay hindi agad hatol, kundi paghahanap. Nasaan ka? Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil ayaw niyang tapusin doon ang relasyon. At sa gitna ng gulo, may binitawan na agad siyang pangako na may darating na ayos ng lahat. Fast forward, dumating si Jesus. Kung saan bumigay si Adam, doon tumayo si Kristo. Kung saan pinili ng unang tao ang sarili, pinili ni Jesus ang pagsunod. Kung saan pumasok ang kamatayan, doon pumasok ang buhay. Kaya tinawag siyang Better Adam. Hindi siya lumayo sa problema natin. Pumasok siya mismo sa story para ayusin ang hindi na natin kayang ayusin mag-isa. Kaya oo, mabilis kumalat ang kasalanan. Ramdam natin yan sa pamilya, sa relasyon, sa loob ng puso natin. Pero mas malakas pa rin ang grace. Mas matibay ang ginawa ni Jesus kaysa sa lahat ng maling nagawa natin. Hindi lang niya tayo pinatawad. Binigyan niya tayo ng bagong simula. Siguro meron kang choice dati na hanggang ngayon may epekto pa rin. Isang desisyon na akala mo okay lang, pero nagpabago pala sa direksyon ng buhay mo. Kung meron man, gusto kong ipaalala sa'yo. Hindi doon nagtatapos ang kwento mo. May Savior tayo, hindi lang consequences. May pag-asa, hindi lang regrets. At habang nagpapatuloy ang story next week, makikita natin na hindi na lang isang pamilya ang apektado ng fall, kundi buong mundo na. Pero kasabay ng paglawak ng problema, mas lalong lumilinaw na mas malawak din ang plano ng Diyos para sa redemption.